Christmas! We wish you! Ang dagway, inay Kristo, nagapahiyom. We wish you! Merry Christmas! We wish you! Merry Christmas! We wish you! Merry Christmas! Happy! Merry Christmas! Yun. So ngayon, nandito naman po tayo. Balik naman tuloy opinion at reaction sa mga isyu ng ating bayan ngayon, no? So, paligid natin ngayon ay mainit pa rin ang usapan ng impeachment ni Vice Presidenta Sara Duterte. At ngayon ay talagang nakalimutan na ang totoong isyu ng ating bayan. At dito, no, pakinggan natin ang video natin ito ay pakinggan natin ang number 1 senador natin. Number 1 senador, Congressman, Senador Marcoleta. Dito ay pinapahayag niya na ang totoong problema ng ating bayan na ito ay hindi na napapansin ngayon ng mga kinauukulan, ng mga binoto natin na nandyan ngayon sa Congress at sa hindi na nila nakikita itong totoong problema ng ating bayan dahil busy sila sa pag-single out ng mga Duterte. Kaya dito pakinggan natin iniisa-isa Senator Marcoleta, no? So iniisa-isa niya kung ano bang tunay na ating bayan, magkano na ba ang utang, magkano bang ginagastos natin araw-araw na siya naman dapat kaya pagtuon ng pansin ng ating gobyerno ngayon. Ito, pakinggan na natin si Senator Marcoleta. Tingnan po ninyo yung corruption dito sa bansang ito. Yung corruption, nalulunod na tayo sa corruption. Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? How much does this country spend every day? Do you have an idea? 15.8 billion pesos every day. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw? 11.7 billion pesos. So gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita natin. Anong deficit? 4.1 billion pesos. Yan po ang inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos. Or about 270 million pesos every hour. Bagsak. Magkano na po yung ating utang? 16 trillion pesos. 16 trillion pesos. Bigay ng akap. Akap dito, akap doon. Puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. Yan yan kita yan. Pumapalakpak yung mga tao, no? So, ibig sabihin yan, yung mga pumapalakpak yan ay hindi po yan natutuwa sa ginagawa ni Martin Romualdez ngayon na akap, ayuda. O, tingnan mo. So nakita natin na talagang hindi lahat na tao ay gustong ng ayuda sa panahon ngayon. Kaya ako nga sabi ko nga sa inyo, ayaw ko talaga yung ayuda dahil babagsak ang bansa natin pag puro na lang tayo ayuda. Ngayon bagsak na nga eh. Hindi po yun ang aming gawain. Wala po kaming gawain na kami ang magbigay ng kung ano-ano. Tingnan po nyo yung ginawa nila. Tingnan nyo yung politika. Ang budget po na pinresent ni Inday Sara, 2 billion pesos. Ano ang ginawa nila? Tinanggal po nila, sabi nila, hindi, gawin na lang nating 700 million. Kasi yung ibang budget mo rito, ginagawa na rin ng DSWD. Yung iba, ginagawa na rin ng DOH. Yung iba, ginagawa na rin ng CHED. So, para walang duplication, tanggalin na natin yan. 700 na lang ang budget mo, Madam Vice President. Pero tingnan mo, sila nang namimigay sa binibigay ng DSWD. Akap dito, akap doon, puro akap. Kunin po ninyo yung pera, hindi kanila yon, pera ng gobyerno. Walang mangyayari po pagka ganito ang gagawin natin. Pag nagbigay ka lang puro ayuda, puro subsidy, hindi po lalakas ang ating ekonomiya. Ang mangyayari po niyan, pagkakuha ng pera, pupunta po sa mall, wala na. Walang production na katapat. Hindi aandar ang manufacturing.
hindi aandar. Kailangan po umandar ang manufacturing para tumaas ang ekonomiya, maraming trabaho ma-generate, maraming produkto ang makukuha, bababa ang presyo ng pagkain. Yun po ang dapat natin gawin. Ang pinaka-problema ng Kongreso ngayon, yun pong oversight function, wala na pong nagbabantay. Marami pong batas na magaganda, pero wala na pong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga yan. Katulad po ng sinabi ko sa kuryente, 23 years ago, dapat mababa ang kuryente. After 23 years, mataas pa rin ang kuryente. Tingnan po nyo yung mga barangay. Ilan ang barangay sa buong Pilipinas? Ilang bilang po? 42,000 barangays in this country. Ilang porsyento po ng 42,000 barangays ang nakatitindig sa sariling paa? How many percent are self-reliant? 2%. 98% gumagapang. Magkano ang sweldo ng kapitan? Average, buong Pilipinas, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Sa ibang affluent barangays, 38,000 pesos. Hindi magkakapareho. Magkano ang tanod? 800 pesos a month. Paano mabubuhay ang tanod? 800 pesos a month. 24/7 ang trabaho. Ang dagway, inay Kristo, nagapahiyom. We wish you! Merry Christmas! We wish you! Ano ba yung tama? Tama lang yan. Tama ba yung nakawan? Tama ba yung may droga? You get the president to take a hair follicle drug test. That's the right thing to do. Tapos here you are, naghahanap kayong promotion, naghihintay. Putang ina. Dapat kayo, ang iniisip nyo, AFP, kung paano matitigil ito. Simple, doon kayo sa tama. Ito ang last na sasabihin ko sa inyo. Pag ang isang tao galit kay Duterte, matik na yan, adik yan. Kasi ang galit kay Duterte, adik lang. Di ba? Pag ang Senado galit kay Duterte, adik yan. Kaya kung sino man ang galit kay Duterte, ako na nagsasabi sa inyo, matik na yan, adik kayo. Di ba? Ngayon, bakit ginawa ni Duterte? Napatayin niyang mga adik. Nag-warning man si Tatay Digong, huwag kayong magdroga kasi ayoko ng droga. Ay, nagdroga ka pa rin, edi patay ka. Di ba? Matik na yan, patay ka. Kasi binalaan ka ni Tatay Digong, ayoko ng droga. Ay, nagdroga pa rin ang kupal. O, di patay ka. Isang bala ka lang.